So, move na tayo ngayon sa tanungan portion. Dito tayo ngayon sa sino kaya ang unang magbukas ng camera, yun ang tatawagin ko. Unang magbukas ng camera, ayun, ang unang nagbukas ng camera si Diaganon Ileja. Ayun, Diaganon Ileja, good evening sa iyo. Yun. Father, pwede po magtanong, Father? Pwede. Kasi nabasa ko, nilatag ito ng, ng Orthodox sa akin, sa TikTok. At gusto ko Hmm. itanong ito. Yes. Dito sa sinabi kasi ni Pope Gregory daw the first, nasabi dito, I say it confidently, whoever calls himself the universal priest or desires to be called so is in his pride a forerunner of the Antichrist. Ano pong sagot ng simbahan po dito? Anong ibig sabihin nito? Ano, ano bro? Ito po, Father, sa sulat ni Pope Gregory the First. I say it confidently, whoever calls himself the universal priest or desires to be called so is in his pride a forerunner of the Antichrist. Tungkol daw ito sa Pope. Yung magsasabi na ang Santo Papa ay hindi sa Diyos, Antichrist. Hindi sa kay Kristo dahil ang Papa is elected by the church, by the head of the church. So magsasabi kung hindi tatanggapin at related yan sa First John chapter 2 verse 18 bro. Antichrist, no? Kung hindi natin tatanggapin ng Santo Papa, we become Antichrist. Oo. Kasi sabi kasi nila, Father, na ang noon daw ay pati pantay daw, kaya sinabi yan ni Pope Gregory First kasi sinabihan daw ng sinabihan daw niya mga pope na wag dapat maging maging mataas pa sa lahat. Unang-una, ang Santo Papa hindi naman mataas sa lahat. He is Oh. servum servorum. He is the servants of all the servant. No? So, yan hanggang ngayon, yan man ang isa sa mga title sa Papa. No? Siya ang alagad sa mga alagad. Yan ang sabi ni Kristo, di ba? Kung gusto mong maging mataas o leader, you serve you will become the servant of all. No? Hindi man nagpapataas yung Papa. Siya yon, siya yung alagad nating lahat, kapatid. Okay po, Father. Father, pwede pang Wait lang muna. May babasahin muna ako dito. Saglit lang ha. Ito ay nakita ko lang sa ano naman, sa ChatGPT. Ito sabi ChatGPT bro. Basahin ko muna saglit ha. Narito ang CP mula sa isa sa kanyang sulat. Ito. I confidently affirm that whosoever calls himself universal bishop in his pride, the precursor of Antichrist, because by this pride, he sets himself above others. So yung nagbasa sa kanya na ano na orthodox, pinutol yung karugtong, mm, pinutol. Oh, opo. because by this pride, ito pala ay pride pala oh. I confidently affirm that whosoever calls himself universal bishop is in his pride the precursor of Antichrist, because by this pride he sets himself above others. Ang punto ni Pope Gregory ay laban sa ideya na may isang obispo na tatayong universal sa buong simbahan. Naniniwala siya na ang lahat ng obispo ay pante-pante sa kanilang ministeryo. Bagaman siya mismo bilang obispo ng Roma ay may primacy o pangunahing posisyon ayon sa tradisyon. Ang konteksto nito ay ang labanan ng otoridad sa pagitan ng simbahan sa Roma at sa Patriarchate ng Constantinople. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tinutulan ni Pope Gregory ang primacy ng Papa sa simbahang Katolika. Ang kanyang argumento ay laban sa sinumang mag-aangkin ng absolute universal authority na maaari magpahiwatig ng pagiging hari sa lahat ng obispo, isang bagay na kanyang tinuturing na tanda ng kapalaluan. Una bro, yung nabasa ni Brother Jando,
malinaw na malinaw. Ulitin natin, Brother Jando, ha? Sabi Ipakita mo, ganito, bro. Ipakita mo, bro. ito ay Basahin ko. kinuha, ito ay Bro, kinuha sa ano, I Ecumenical Patriarch. I confidently affirm that whoever calls himself universal bishop is his pride. So, kung merong isang obispo na mag-claim na he is the universal bishop, it is because of pride, you know. So, ang Santo Papa, hindi naman nag-claim na siya ang universal bishop. He is elected from the College of Cardinals. Iba yung ako yung bahala sa inyo, ako na mag-lead sa inyo. Yung self-proclaim na obispo, bro ba? Self-proclaim na magsasabi Sige na ako po, na yung Father. universal pope ngayon ha, universal bishop ninyo ha. Kahit hindi siya na-elected sa College of Cardinals. It is pride. It is Ah, antichrist. Okay? okay po. Gets po, Father. At Father, paano po maging isang pare? Gusto ko kasi maging isang pare. Taga saan ka, bro? Magandang, magandang tanong yan. Gusto ko pong maging isang pare. Taga saan ka, bro? Cebu lang po. Una, mag-exam ka sa seminaryo. May entrance exam yan eh. And then kung Ah, makapasa ka, may second phase or interview. And then after that, ah tatawagin ka na this school year, pwede ka na makapasok. College ka na ba, bro? ano po, mag-grade 12 lang po. Mag-grade 12. Ah, tapusin mo muna yung grade 12 and then mag-ask ka sa parokya na kailan yung entrance exam sa seminaryo ko. Sige po. Kasi gusto ko po kasi maging katulad niyo na maging isang Wow! exorcism Saan sa Cebu, bro? sa ano po, sa Pinamungahan. Sa probinsya. Wow! Sige, bro. Patuloy ka, Lapit lang po bro. sa Ha? Toledo. Sige, sige. Patuloy ka, bro. Mag-exam ka muna. Papa, And then sana nga kung matupad. yes, mag-exam ka muna and then mag-aral ka mabuti. Kasi idol na idol kita, Father, sa exorcism at sa ano pagtatanggol ng simbahan. Gusto kong Wow. maging kagaya mo. Patuloy, bro. Ang ganda ng pangalan mo, Elijah. Opo, Father Eliza. Propet. Sorry. Propeta yan, no? Maganda Opo, yan. Patuloy kapatid. opo. Salamat po, Susuportahan ka Father. namin. Okay, bro. Opo, Exam ka muna. opo, God bless, Father. bro. God bless po, Father. God bless. Patuloy, bro, ha? May Oh, pare na. ayan. Pare. Okay, thank you sa iyo, brother. Move naman Sige, ako ngayon sa isa Father. namang magtatanong. Former member ng MCGI, Pro Team. Bro Team, good evening. Ayun po. Good evening po ulit sa lahat. Good evening po, Father Darwin. Before ko po sabihin yung first question ko, gusto ko lang po i-share yung, kasi may nabanggit po kanina si Bro Angel, yung about daw po sa yung negosyante sila Daniel. Kasi may ginagamit kasi silang talata dyan na kung saan yung kaya daw sila nagbi-business, sila Eli Soriano kasi yung mga pari daw po, wala daw pong trabaho, yun yung claim nila. Tsaka kasi parang ang ginagamit po nilang talata is si Pablo daw kasi manggagawa daw ng tolda. Kumbaga parang ang point daw nila is parang naghahanap buhay daw habang nagmi-ministry. Yun po, Hmm. na-share ko lang po. Yun po kasi An- yung lagi nilang ginagamit. Anong talata yun, bro? Sa ano po yun eh, sa Korinto po yun eh. Yung yung hanap buhay daw nila Pablo, yung manggagawa daw sila ng tolda eh. Sa unang Korinto Amen. po yun tayo eh. Maganda Ayun kung po, mabasa natin talata share ko lang po. Ah, for a while lang po ah. para ating malaman ng konteksto kasi misa kasi pag sila nagsalita out of context eh. Opo. Ah, 18:3 po. Ay, sorry po, 18:3 po ng gawa. 18:3 po ng gawa. Ang sabi po dito, gamitin po natin yung 1905 na dating Biblia kasi ito yung lagi nilang, yung paborito nilang gamitin eh. Yung sabi Sige, po doon, ating simulan yung ano yung verse 1.
Ito sabi Opo. sa verse 1, pagkatapos noon umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. Pareho silang manggagawa ng tolda, kaya nakikitira na siya sa kanila at nagtrabahong kasama nila. So, nagtrabaho siya kasama nitong mag-asawa. Ito ba? Mm. Opo, yan po yung ginagamit nilang depensa kung bakit daw po sila yun nga po, yung nagninegosyo. Pero Ba't to parang hindi po kasi ganun yung nagtatrabaho dating. to eh? Opo, opo. Hindi nagdegosyo ng trabaho. Mm. Opo. Ayun po. So, ang tanong mo, Na-share ko lang po. Bali, hindi po. Wala pa po dun sa unang tanong. Na-share ko lang po kasi okay, po okay. nabanggit po ni Bro Angel kanina. Bali, ang first question ko po, Father, ganito po. Kasi po, although natanong ko na po before ito kay Bro Jando, yung about po sa papal infallibility na ah, hindi to, kumbaga, wala tong kaugnayan sa kung makasalanan ba ang tao o hindi kasi lahat naman ng tao nagkakasala. And yun nga po, from the word itself, papal infallibility po, kasi alam naman natin na yung pong Santo Papa, dati rin siyang naging obispo, dati siya naging pari, ah, kumbaga, wa- ah, kumbaga ang tanong ko lang po is, what makes the Pope very special for him to have papal infallibility na wala sa mga ordinaryong pari, wala sa mga obispo, wala sa mga kardinal. Bakit po kaya itinuturo na yung kumbaga yung Santo Papa lang po yung may infallibility? Unang-una bro, dahil hindi lahat dapat may infallibility, isa lang, no? Dahil kung tayo lahat may power, infallible authority, no, magkabangga na tayo, no? Dapat isa lang. Kaya nga, among the 12 apostles, isa lang binigyan ni Kristo. You are Peter, and upon this rock I will build my church. I will give you the keys of heaven and earth. So, hindi man na binigay yon sa lahat ng mga apostol. So, sa isa lang. Para kung siya na magsasalita, the case is closed. No, ganun. So, infallible ang Santo Papa. Hindi siya impeccable. Impeccable meaning hindi magkasala. No? Infallible kapag magsalita siya about faith and morals, hindi magkamali ang simbahan as long as he is addressing it to Universal Church. And then uupo siya sa ex-cathedra, is St. Pedro. Kapatid. Pero kung personal opinion niya, pwede siya magkamali. Sabi ni Pope Benedict, you are free to contradict me. Because this book is only a theological reflection. Yung libro ni Pope Benedict XVI na Jesus of Nazareth, introduction niya bro, you are free to contradict me because this is only a pure theological reflection. So sa kanyang personal point of view, pwede ka mag-disagree. Pero kung sasalita na siya officially, no one can disagree. Especially Ayun. the dogmatic statement. Infallible ang Papa dun, kapatid. Thank you po. Bali, next question po, ito po, related po ito sa temptation of the sin of lust. Ang Mm. question ko po is medyo situational po eh. Valid po ba kung yung isang tao, halimbawa, meron siyang urges to do something na lustful? Mm. Valid po ba kung halimbawa, china-chastise niya yung sarili niya o kaya kung halimbawa, for no reason, parang hinahagupit niya Ah, yung sarili niya mm. to extremes talagang para maiwasan lang yun. Kumbaga combined with prayer talagang ano po yun, valid po. Mortification. Unang-una, kapatid, katawan natin is temple of God, no? Unang-una,
Ngayon, wala na nagsagawa niyan. Pwede natin gawin 'yan. Anong dapat natin gawin kapag grabe na yung urges natin? Pwede tayo magsagawa ng corporal works of mercy, kapatid. Pupunta ka, bibisita ka sa mga may sakit, dadalawan mo yung mga tao na nakaranas ng depression, pagdalaw sa mga nabilanggo, pagdalaw sa mga nasa hospital, pagdalaw sa mga lola mo. Corporal of mercy, yung meron kang kapitbahay na namatayan, pwede ka pupunta doon. Corporal works of mercy, kapatid. Then spiritual works of mercy. Yun. No? Wala ka nang nakita na mortification na yun po yung mga karaniwan na ginagawa ng mga santo, di ba? Pero ngayon, hindi na yan ginagawa dahil temple of the Holy Spirit yung katawan natin. Ang mortification natin, una, fasting, abstinence, di ba? And then almsgiving. Kung meron kang sakripisyo, no? Kahit nga, ano, kahit maliit na bagay na ginawa mo, iaalay mo sa Panginoon. Sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus. Sabi niya, I will spend my heaven by doing little things here on earth. No, I will spend my heaven by doing little things. Little things. We can not do great things. Sabi ni Mother Teresa, we can only do small things with great love. So, magsagawa ka ng good habit, kapatid. Good habit, mag-prayer ka, magbasa ka ng mga productive na libro. Oh, di ba? So, na-enhance pa yung intellectual comprehension mo. Marami ka pang natutunan at marami ka pang ma-inspire na mga tao na makinig sa'yo. Di ba? Sa paggawa ng kasalanan ay very, ma-exhausted tayo. Mas mabuti, relax na tayo, magbabasa, and then magsagawa ng mabuti. Continue to think good, to speak good, to do good, and to do everything for the glory of God, kapatid. And then, mabisi na. Sabi ni Apostol San Pedro, be busy doing good. And Satan has no place in you, in us. No? So, be busy doing good, kapatid. No? Hindi Mm. kailangan saktan mo yung sarili mo. Matitanos ka pa. Yung during Kwaresma, 'di ba? Maraming mag-mortify sa kanilang Penitensya po. sarili. Mapinita. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon is to do corporal works of mercy, kapatid. Yan po, kapatid. Eh po. Last question na lang po, Father. Kasi po nung bago po nag-MCGI, nakikinig din kasi ako sa aral ng Adventist. Mm. Muntik pa ako maanib dun. Ang lagi po kasi nilang sinasabi is nire-restrict daw ng simbahang katoliko ang mga tao na magsuri sa siyensya, tapos sinusunog daw yung mga Biblia noon. Ano po bang katotohanan dito ayon po sa kasaysayan? Unang-una, hindi natin sinusunog ang Biblia. No? Hindi totoo yon. Tayo ang nag-compile sa Biblia. No? So yung sinasabi nila ay kwentong pagong. No? Tanungin natin, saan mo ba yan nabasa? Galing yan sa mga marites na pastor. So hindi dapat tayo makinig sa marites ng pastor. Ang simbahan, grabe yung veneration sa Biblia, kapatid. Dahil salita ng Panginoon yun. Salita ng Diyos yun, kapatid. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Wala tayong historical book na nag-attest, nag-affirm sa kanilang theological bias, tawag dyan. Hindi totoo yan, kapatid. Yung may na-mention po kasi sila na ano po yung
Illuminati po ba yun? Parang may... Illuminati. Illuminati is Antichrist. Related yan sa sa mga satanista, kapatid. Lucifer is light before, but not now, kapatid. Okay po, Father. Apo. Salamat po. Apo. Salamat po. Maliwanag po. Thank you po. I'm blessed, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Tim. So, dito naman ako ngayon sa next naman na nagbukas ng camera. Itong si Jones Valledor. Brother Jones, good evening sa iyo. Good evening po. Good morning, Hello. bro. Good evening, Father, Brother may Jones. tanong Taga lang saan ka, po bro? ako. Dito sa Caloocan po, Father. Caloocan. Ah, tungkol po sa sacraments. Di ba Yes. kaya kanina may Sunday mass healing. Yung ginagamit din ba ng oil doon, yun din ginagamit sa anointing of the sick? Hindi, Pares bro. ba yun? Hindi yun, bro. Ang anointing of the sick, yung oil na binibless ng obispo. Tinatawag yung oil infirmorum. Anointing oil for the sick. Yung oil na ginagamit natin, it is a common oil. Yung anointing oil, pari lang ang gagamit doon. Pero itong holy and exercise oil is a common oil. Pwede pari ang magamit, pwede ding hindi pari. Hmm. So, hindi to magamit sa sacrament. Yung magamit sa sacrament of anointing of the sick, yung ibibless ng obispo during Christmas, no? Yung misa na renewal of all vows, no? Sa mga pari, sa mga laigo, sa mga religious life, magsagawa ng renewal of commitment during Christmas. Yung mag-bless yung pari sa mga sa enfermorum, sa oil na pang bautismo, catechumenorium, and then sa chrism oil. No? Ang obispong mag-bless dyan. So yung oil na binibless natin, lahat ng pare makabless dyan, common oil po yun, kapatid. Para po yung Bro? yung anointing of the sick, sa anointing of the sick ba, di ba minsan meron ng pasyente na hindi na makasalita, hindi na makaano. So last resort is tatawag ng pare, pa-anoint of the sick. Na-forgive ba yung mga all kinds of sin, mortal, venial, whatsoever, mga ganon? Consider Mm. na gano'n ba? Napo-forgive ba yung mga sins doon? Sa anointing of the sick. Opo. Yes, yes bro. Yes bro, makapatawad yun ng kasalanan. Babasahin natin ang Santiago 5:16 ba yun, Brother John, or 14? Ano yan, Brother? Santiago 5:14. Basahin Si natin. 13 to 16. 13 14 to to 16. 16. Santiago 5:13 to 16. Yes bro. Okay. Sabi ganito. Ano yung Douay Rheims version, bro? Ano siya? The Wyrims May version phrase na natin. nakalagay, oh. Ito sabi sa Wyrims version. Is any of you sad? Let him pray. Is he cheerful in mind? Let him sing. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Yan. Siya patuloy bro. And the prayer of faith shall save the sick man, and the Lord shall raise him up, and if he be in sins, they shall be forgiven him. So, magkapatawad ng kasalanan bro. Lalo-lalo na hindi makapagsalita. No? The anointing of the sick can forgive sins. If he be in sins, they shall be forgiven him. So bro, makapatawad po bro. Salamat sa kaalaman. Ito pa, isang incident na experience ko. Alam ba, in the absence of press, mag-send lang siya ng yung alibang pare, alam ba, di makapunta. Nagpadala siya ng lay minister, pero ang lay minister, pinagdasal siya, tapos pinakommunion. So, considering na parang ganun na rin yun, na nag-anoint.
Hindi yun unwanting. Ang pare lang talaga maka-administer ng Hindi siya sacrament, anointing. kapatid. Sino, And oh, then, communion lang yon. Ang nagawa, yung communion. Ang prayer lang sa mga may sakit yon, pero hindi yun anointing of the sick. Hindi yun sacrament, kapatid. Ang Eucharist lang ang sacrament doon, yung binigay niya na Eucharist. Dahil ang laigo, hindi pari, hindi maka-administer ng sacrament. So hindi pwede na utusan kita na punta ka doon dahil may sakit, pakumpisalin mo. Hindi ka naman pare. So yung ginawa ng minister, siguro nag-pray lang siya over the sick person. Pero hindi yun sacrament. Pray over lang, kapatid. At kung nabigyan siya ng Eucharist, yun ang sacrament, yung Eucharist. so ano yun, considering na at least nakatanggap siya ng katawan ng Panginoon, so forgive na rin siya kasi last resort, kumbaga last time na rin makareceive ng communion yun, consider na forgive na rin ang kasalanan kasi Oh, kapag sabi, kapag mag-guide mo yung tao na call his name, no? Romans chapter 10 verse 12 ba yun or 13? Na ulitin natin na sambitin yung pangalan ng Panginoon. We will be saved, no? And then kung may mga instances na malapit na mamatay, yung pamilya, encourage natin na magdasal, magbasa ng gospel, no? Mga readings, magrosaryo, at gamitin yung mga sacramentals, kapatid. Malaking tulong po yon. Malaking tulong po yon. Kung walang pare talaga, dahil ilan lang yung pare, di ba? Ang daming mga parokyano, hindi kaya ng pare. So, siguro, pinadala lang niya yung lay minister dahil puno yung schedule niya. Pero, ang maka-unwend talaga, kapatid, pare lang, kapatid. oh. Pero yung Yeah. halimbawa, yung desire ng ano ng family member na nagpunta sa pare tapos hindi niya naabutan na namatay na pero ang desire na gusto niyang ilapit sa pare para pa-anoint matulong hindi ano Unang-unang, may kapatid, kung ang nag-request yung may sakit, yung desire niya ang maka-purify sa kanya. Yung desire niya. Na ang Panginoon ay nasa everywhere naman. Present everywhere, di ba? Nasa lahat ng lugar ang Panginoon. So yung desire niya, kahit hindi niya napuntahan yung pare, yung desire niya, Lord, gusto ko na mapatawad yung mga kasalanan ko pero walang pare. So direct to God. No, pwede ka mo dito sa Panginoon in case of emergency, kapatid. Pero kung may oras pa, may panahon pa, we need to sacrifice to call the minister of Christ. okay. Kailangan problema sa instances na ang pasyente is unconscious na. So, family member na sabi, tara, ilapit natin sa pari at tawagin natin for the last resort, ma-anoint siya. Ang Pwede problema, i-guide ang ano, bro, ang may sakit. Ibulungan mo na pagsisihan mo yung kasalanan mo, and then tatawag kami ng pari para ma-unwend ka. okay. Sense of hearing, bro, yun ang pinaka-last na mawala sa tao. Yung sense of hearing. Kahit unconscious na siya, makarinig pa rin yun. Yun ang mga sabi ng mga eksperto. Kaya nga, kapag pupunta ako, wala ng consciousness, bubulungan ko lang. Father Darwin po ito, tay. Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, mag-unwenting din ako sa'yo. And then, tawagin mo yung pangalan ng Panginoon at si Mama Mary, yung mga guardian angel mo. Yung guardian angel mo at si mga arkanghel, Raphael, Gabriel. Yun. And then, i-encourage ko yung buong pamilya na magdasal. Magdasal talaga ng rosaryo at gamitin yung mga sacramentals. Sprinkle bago matulog, lalo-lalo na yung pasyente. Ma-bless yung lugar sa pamagitan ng mga sacramentals, kapatid. Pwede din yung holy and exercise oil, pwede din consecrate yung mga senses ng yung taong malapit na mamatay para i-entrust natin siya sa Panginoon. Para Dahil matatakot supreme. yung, yes, sa mga senses niya, sa ulo, sa mata niya. Dahil matatakot talaga. Dahil kapag
50-50 bro, yung tao, malapit na mamatay, mag-agawan ang mga anghel at ang mga demonyo. At yung sacramentals, yung wisdom ng simbahan, kapatid, grabe talaga. Kung gagamitin lang natin ang mga sacramentals, hindi makalapit sa area yung demonyo. No? Okay. Brother So, Jones, okay na ba yan? Last na lang dito lang sa ano. Meron po ko itong father dito sa ano eh. May nakita kong picture sa simbahan mm-mm. din. May Santo Niño doon ako nakita. Sabi ko, ba't ano, simbahan nito sa may picture ng Santo Niño na hindi siya pasok doon sa four canonical ng kinikilala na simbahan. Tapos sa may Blessed Sacrament na napapasokan ko, mayroong Santo Niño rin na hindi siya talaga ano, yung naka-uniform pa ng Jordan na uniform pang basketball. Nilagay lang sa gilid sa tabi ng Blessed Sacrament mismo. Kaya alam naman daw ng pare yun. Paano kaya yun ang masasabi niyo dun? Unang-una, bro, sa mga devotional na Santo Niño, yung talagang approved para safety tayo. So, nasubraan na tayo sa creativity natin. No, mas mabuti na yung approved. Especially kung related sa devotion natin. Yung approved na image talaga. No. Kung hindi approve, delikado po. Kahit yung approve na gagamitin mo without blessing. Ilagay mo yung get image pa ni Mama Mary of Our Lady of Fatima din hindi mo pinabless. Dapat ipa-bless din. Kahit approve. No? And then, yung mga images na hindi approved, dapat, lalo-lalo na yung mga image ng Santo Niño na may halong superstitious belief, kapatid. Hindi maganda yun. Para paswerte, sa negosyo, hindi maganda yun. Dapat, yan po ang palatandaan, kapatid, na lack of catechism ang mga Katoliko, kapatid.